Magandang hapon po mga kapatid. Magsulod tayo at ating pagdasalin ng panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at pag-unlad ng mga kaloob ng iyong bigay. Bastasan mo kami ng aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Gregor Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Tayo pinagtitipon sa ngalan ng Ama na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa Panginoon Diyos at sa inyong mga kapatid, na luma akong nakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga nagre-renta niya, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, ang ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaligtasan. Puri sa Diyos sa Sinasamba ka namin, ipinapupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang ikapurihan. Panginoon Diyos ay ang langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, Panginoong anak, Panginoong Diyos, Cordero Diyos, anak,
ng daigdig, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin, ikaw na nanulungkot sa panalanganga, tanggapin mo ang aming kahilingan, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Banal, sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. At pupuri sa Diyos, sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang ng pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi namin matupad sa gawa sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa Konseho ng Jerusalem, nagkasundo ang mga alagad at mga kalanda ng pamayalang Kristiyano na ang nananampalataya sa Panginoong Hesus ang nataming pamantayan sa pagiging Kristiyano. Mga kapatid, pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang sugurin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga suko. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin
maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. At ang kordero ang pinaka-templo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kainingan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aming Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang di umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aming mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susubuin ng mga sa pangalan ko ay isang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala na lahat ang sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng salibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako ay aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa akin, sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. sa kapagpalang hapon po sa ating lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Siyempre, tanongin mo yung katabi mo, batiin mo siya. Kapatid! Oo, wala po. Ito yung katabi mo. Sabi mo, kapatid! Kamusta ang buong mundo mo? Ika, sabi buntong hinihinga, pante ulit. Mga minamahal ko kapatid, kung ating pong babalikan na ating nakaraang linggo, maraming mga pagsubok, no? May mga suliranin, pero narausan natin ang isang buong linggo. Bakit? Dahil hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? At kaya, bukas meron tayong panibagong lakas na harapin na naman ang isang bagong linggo na merong pag-asa, na merong lakas ng loob na nagmumula sa Diyos. At maaaring ito rin po yung sinasabi sa ating ng Panginoon sa mga pagbasa po natin sa ating mga
sa linggong ito na kahit may mga suliranin, kahit na may mga pagsubok sa ating buhay, lalo na sa mga taong nagsusumikap na maging mabuti, sa mga taong nagsusumikap na sundan ang Panginoon, maging tapat sa Diyos, may pangako siya sa atin. Ano ang mga pangako ng Panginoon sa atin, binigay sa atin sa mga pagbasa? Ano po yun? Number 1, ang pangako bigay sa atin ng Panginoon ay ang Espiritu Santo, ang siyang ating inspirasyon. Una, ang Espiritu Santo nagbibigay ng inspirasyon. Pagkalit po, inspirasyon. Sa ating po unang pagbasa, narinig po natin na nagkaroon po ng diskusyon yung mga unang Kristiyano. Bakit? Dahil dumadami na yung mga nananampalatayang Katoliko. Ngunit may problema sila. Kung dumadami na ang nananampalatayang Katoliko, dapat bang i-require yung mga bago dun sa batas na meron sila dati? Katulad ng pagtutuli. Diba, ang mga Hudyo ay required na ipatuli ang lahat ng lalaki. Kaya ang katanungan, kailangan ba na ang mga bagong miyembro ng Katoliko, ng mga Kristiyano, ay tuliin? Kaya po nagtalo-talo sila. Hindi sila magkasundo. Sabi nga po dito, parang daw sila ay nag-aaway. Ngunit itong si Pablo at si Bernabe ay humingi ng tulong sa mga alagad ni Jesus. At ang mga alagad ni Jesus ay nagdasal. Sila ay humingi ng gabay at patnubay ng Espiritu Santo. At ang ginawa nila, nagpadala sila ng kanilang kinatawan para doon sa diskusyon, doon sa Council of Jerusalem. At sa pamamagitan nun, natuldukan ang kanilang mga suliranin. At sinabi doon na hindi naman na kailangan i-impose yung kaugalian ng mga Hudyo sa mga bagong kasapi. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nasolusyonan ang kanilang problema. Mga minamahal ng kapatid, masasabi nga din po natin sa unang pagbasa na ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon na piliin kung ano ang tama at mabuti. Araw-araw nating buhay may meron tayong mga desisyon. Diba? Didesisyon tayo, ano yung kailangan natin gawin, ano yung kailangan lutuin, saan tayo pupunta, ano yung kailangan natin unahin, ano yung kailangan nating priority sa araw-araw nating buhay. Araw-araw pumipili tayo. Pero sinasabi sa atin ng ating pagbasa na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kapag tayo ay dumulog sa Kanya, bibigyan niya tayo ng inspirasyon at hindi niya tayo papabayaan. Amen? Kaya sa araw-araw nating buhay, magdasal tayo sa Espiritu Santo dahil siya ang ating gabay at patnubay. Pangalawa, ano ang tulot sa atin ng Diyos? Anong binibigay sa atin ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay nagbibigay pag-asa. Pakilit po? Ang Espiritu Santo ay nagbibigay pag-asa. Ang mahaba. Nagbibigay pag-asa. Pakilit po? Nagbibigay pag-asa. Sa ating pong pangalawang pagbasa, napaganda po ng pangitain na nakita ni San Juan. Ano po daw yun? Nakita niya isang bagong bayan ng Jerusalem na nagniningning. Napakaliwanag. Ngunit ang liwanag na ito ay hindi nagmumula sa araw o sa buwan. Kanino nagmumula ang liwanag? Kay Jesus, ang kordero ng Diyos. Wala ng templo. Dahil ang liwanag ay nagmumula kay Jesus. Napakaganda ng lahat at ang lahat ay nagmumula sa liwanag ni Jesus. Ito po daw yung patikim ng langit. Si Jesus ang nagbibigay ng liwanag sa lahat. Kaya kung ito ay nakita na bilang patikim ng langit, maaari din pala nating maging langit ang lupa natin dito sa lupang ibabaw sa pamamagitan ng pagtataglay ng liwanag ni Jesus. Kapag tayo ay tinaglay natin sa ating puso ang liwanag ni Jesus,
parang langit na din ang lupa natin dito sa buhay. Paano natin magtatataglayin? Paano natin tataglayin ang liwanag ni Jesus? Kapag pinularan natin siya sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagkapatawad, sa kanyang pangunawa, sa kanyang pagbibigay ng sarili, sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pag-aalay para sa kapwa. Sa pamamagitan nun, tayo ay magniningning at magliliwanag katulad ni Jesus at ang lupa, ang buhay natin ay isang patikim ng langit. Kaya iyan po ang biyaya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit sa lupa, mararanasan natin ang langit. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Ayan. At hiningning ba yan? Yung habang nandiliwanag, o madilim ang mukha. Paanyaya sa atin ng pangalawang pagbasa na tayo ay may pag-asa. Kapag tinaglay natin ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Amen? Amen. Pangatlong biyaya o bigay sa atin ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng kapayapaan. Pakulit po. Sa ating pong sa ating pong mabuting balita, sinabi po sa atin ni Jesus, bago sa bumalik sa langit, next week po ay ascension na. No? Pag-akyat ni Jesus sa langit. At ito yung mga salita bago siya bumakyat sa langit. Anong sinabi niya? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kahit si Jesus ay umakyat sa langit, kapayapaan pa rin ang ang iniiwan niya sa atin. At sinabi niya sa Ebanghelyo, aalis man siya, ngunit babalik siya. At sa pagbalik niya, siya ay naging anyong Espiritu Santo. Sa presensya ng Espiritu Santo, kapiling natin ang Diyos. At napakaganda po ng description ng Espiritu Santo sa ating pong Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo daw po ay ating patnubay. Alam niyo po, napakaganda po ng translation nito sa original text ng Bible. Ang original text po nito ay mula sa salitang Griego na ang ibig sabihin po ay advocate. Pakiulit po. Advocate. Pag sinabi po natin advocate, ay ito po ay ginagamit po daw sa terminolohiyo ng mga hukom. No? Kailangan natin ng advocate, yun yung magtatanggol sa atin kapag hindi natin kaya ipagtanggol ang ating sarili. Ibig sabihin, ang Parakletos, yung Espiritu Santo, ay parang ating abogado. No? Pag sinabi po natin patnubay, ang ipinapahiwanig nito ni Jesus, ang Espiritu Santo, ang siyang ating tagapagtanggol. Sa pagkakataon na hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sarili. Kapagaganda, no? Kaya po, wala pala tayong dapat ipangamba, ikapanganib, dahil meron tayong Espiritu Santo ang binibigay ni Jesus na siyang pagtatanggol sa atin. Kaya mga minamahal kong kapatid, ito po ang biyaya ng Espiritu Santo. Kapag alam natin na meron tayong kasama, kapiling natin ang Diyos na siyang magtatanggol sa atin, wala tayong dapat kapangamba at idudulot sa atin ito ay kapayapaan. Kapayapaan sa ating puso dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. Ang minamahal kong kapatid, ito po ang biyaya ng Espiritu Santo sa atin. Na malaman natin na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Sumakit man siya sa langit, ngunit kapiling natin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay hindi lang isang puwersa, hindi lang siya isang hangin
Hindi lang siya isang apoy o presensya, ngunit ito ay isang tao, no? Isang persona na siyang kasama natin, na para siyang isang paraklitos, isang patnubay na gumagabay sa atin. Ang mga minamahal kong kapatid, 3 biyaya ng Espiritu Santo ang binibigay sa atin upang malaman natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng inspirasyon. Pangalawa, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng pag-asa. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng kapayapaan. Mga minamahal kong kapatid, sa araw-araw nating buhay, sa pagbabalik natin ng trabaho, bukas sa mga ginagawa natin araw-araw, tayo dumulog sa Espiritu Santo dahil hindi niya tayo kailanman pababayaan. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Kaya po natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Ang langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawag raw siya lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Belen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na magayang bibig. Nanakot sa kinabroonan ng mga limao. At may ikatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit. Nanulog sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at umupog sa sangang buhay ng mga patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay naipakikita sa pagtitiwala sa Kanya at pagtupad sa Kanyang mga salita. Itaas natin sa Diyos at yung mga kailangan at buong pagtitiwala tayo manalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan nawa ng lakas, kalusugan at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang ating Santo Papa, upang ganap nilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa ating bayan upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang ating bayang Pilipinas upang tayong lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang mga kapatid natin may sakit, may kapansanan, dukha, at mga binabaliwala sa lipunan upang sila'y makatagpo ng kapanatagan sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglingap at pakikibaka sa buhay kasama nila. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng kapahingahan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama namin ang pagmahal, pagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak, at alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo na po lahat. Ito, O Diyos, sa tawag
Utos ka, Panginoon ko, nakita talima ako. Di magkaloob mo lamang ang pag-ibig ko, at lahat ng kaligtahan ko. Mas kayo na po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalamitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat kong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging na iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Sabay niyo ang Panginoon. At sumainili. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangatauhang nangihasa sa pagkasalawahan at ang malang tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa itong pagkakapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo na walang mukay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ng langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiroon na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabalalan, kaya sa mga magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo.
Pwede naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniwan niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang lipa ng aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa ni Mario Hubert ang Obispo at ang ng Kapalihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig. Kaysa na sa kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, San Andres na aming patron at pintakasi, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa mga magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin mo na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiniring namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dami ng araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapat sa iyong ulan, ang bahari at kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magwasak. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aming kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo ng ngayon mo, aming pananampalataya, at mga aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Gaya ng kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Nais na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Nais na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Ipagkaloob mo sa amin ang kapahayan. Magsulong mo po mga. Ang kapatid natin si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na amiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Catholic
Magsulod po ang lahat. Panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang kordero ng Diyos, kasama si Juan San Juan. Matapat mo ang sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso din nawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami magtuhan ang kahulugan ng pagpapakasama ni Kristo sa krus, nang malugod din nawa namin pasanin ang aming mga kusa araw-araw na walang pag-aaniglangan. Banggitin ng mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, panalangin mo namin. Mag-stay na po nga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay na iyong anak
ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng lahat. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga announcement. Sa May 31, 2025, araw ng Sabado ay gaganapin ang patapos o Flores de Maria. Sisimulan ang banal na rosaryo, prosesyon kasama ng ating mga representatives at susundan ng banal na misa. Ang call time po ay sa ganap na 2:30 p.m. Inaaliyahan po ang lahat na dumalo sa selebrasyong ito. Simula sa June 1, Sunday, magkakaroon na po tayo ng English Mass sa ating parokya. Ito po ay gaganapin sa 10:00 ng umaga. Maaari pong bisitahin ng St. Andrew the Apostle Wasay official Facebook page para sa mga iba pang announcement at upcoming activities ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po yan. Ang minamahal kapatid, susulat ko lang po yung announcement. Sa 31 po, gaganapin po ang ating grand paalay patapos para kay Mama Mary. Ito po ay gagawin po natin yung Flores de Maria o Sagala. Ay iniimbitahan ko po kayo na saksihan po ang ating mga sasagala sa darating Sabado. Meron po tayong 4 na pinatawan wala po dito sa ating pamayanan. No? At konti lang po ang ating sagala, no? Kaya hindi lang po yung posisyon. Meron po tayong 48 na sasagala. Kaya po maganda na pasaksihan po natin iyon, punta po kayo doon para makita po natin yung mga pinagandaan po ng mga kawan. Ano po? Kaya dito po ay first time sa ating parokya. Nawa ay suportahan po natin ito. At magsisimula po ng rosary ng 3:30. Susundan po ng posisyon ng 4:30. At misa po ng 6. Kaya po, iniimbitahan niyo po kayo, kung wala lang pong gagawin, magsimba po tayo sa ating simbahan sa Sabado. Amen? Amen. Mga minamahal kong kapatid, 3 biyaya ng Espiritu Santo sa ating mga tapat at nanlilingkod sa Kanya. Una, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng inspirasyon. Pangalawa, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng Pag-asa. Pangatlo, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng Kapayapaan. Nawa, sa araw-araw nating buhay, kahit yung mga pagsubok, patuloy tayong manalig at umasa sa Panginoon, sa Espiritu Santo, dahil hindi niya tayo kailanman pagbabayaan. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang manisay na ianay na humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayong ihayan at pag-ibinunan, pag-ilipas sa Diyos ng Santo si Jesus. Bakit katulad bakit mag-ibig pag-ibig ng Diyos sa lahat. Hallelujah! At Diyos ay kalingan niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Happy birthday to you. Oh, yeah.